The title of our message this morning is Thank You, Lord. Thank you, Lord. I was contemplating the past few days kung ano yung the best message that I could deliver the first Sunday of the year. Marami po tayong gustong mangyari sa taong ito. May mga goals tayo, may mga pangarap tayo, may mga plano tayo. Pero have you ever wonder na buksan natin ang taong ito, wag muna tayong humingi sa Panginoon. Pasalamatan muna natin siya sa lahat ng ginawa niya sa atin. Sa lahat ng nangyari nitong nakaraang taon, aminin man natin o sa hindi, God has been good to us. Naging mabuti po ang Panginoon sa atin. And we make some preparations kung paano natin mas mapag-iibayo itong taon na ito. Sapagkat gusto natin na yung taon na to should be a better year compare last year. Na mas mainam, mas maganda yung mangyari sana nitong taon na to. Actually, iniisip ko kahapon, ano kaya ang pwede kong i-improve sa trabaho ko sa church sa taong ito? Sabi ko, siguro, I will preach longer this year. Amen? Mahinang amen. Then, ano kaya kung I will preach shorter this year? Amen? Ala, gusto nila, longer. Okay, ang oras po natin, 11:20, 2 o'clock po, tapos na po tayo dito. I promise. Amen? Gugutumin tayo. Yung iba sa inyo, parang naghihiwalay na yung kaluluwa sa katawan eh. Dahil magtatanghali na. Alam nyo, I have to admit sa inyo, there are those Sunday na nagigilty ako. Yung uuwi ako, pagpa-uwi na kami ng Sunday, habang nagmamaneho ko, lagi kong tinatanong yung aking may bahay, sabi ko, kumusta yung preaching? Gusto kong mag-comment siya para malaman ko kung maganda ba yung preaching, na-bless ba siya, or sakto lang. Ano? There are those Sundays na nagigilty ako, at sabi ko, Lord, hindi ko naibigay yung best ko. Nandun yung guilt. Sa kabilang banda, inisip ko, siguro dahil inubos ko na lahat ng lakas ko sa kare. Dito, medyo nag-hypo na, mataas, mababa ng blood sugar, kaya wala nang lakas. Merong time naman na hindi ko naibigay yung best ko sa kare, dito ko ibinuhos lahat nung natitirang lakas pa. Kaya from kare to tibag, parang nagigilty ako habang nasa traffic kami sa harap ng Teresa. Hindi ko naibigay yung best ko doon. Alam nyo, totoo na mas maganda talaga ang preaching sa kare. Totoo, Brother Oscar, mas maganda preaching doon. Kaya sina Kuya Ray at Ate Malu, wala. Doon sila nag-attend. Mas maganda daw talaga preaching doon. Nandun sila kanina. Sabi ko, Pastor, tama kayo. Mas maganda preaching dito kaysa sa Tibag, sabi nila. Parang doon nata sila mag-attend. Hindi na dito sa Tibag. Pero it is my commitment that this year, that I will give my best. Either kare man yan o Tibag man yan, I will give my best. It doesn't matter kung yan ay maiksi o mahabang preaching, basta ibibigay natin yung best natin para sa Panginoon. Because the people of God are hungry for His Word and they needed to be fed well. So gusto ko pong pag-aralan natin ngayong umaga yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Ang sabi ni George Truett, to know the will of God is the greatest knowledge. To do the will of God is the greatest achievement. Ang pinakadakilang kaalaman daw ay hindi yung nakapagtapos ka ng pag-aaral, marami kang diploma sa dingding mo, dean's list ka, nasa honor ka, valedictorian ka, kundi ang sabi niya, the greatest knowledge is to know the will of God.
malaman mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. And the greatest achievement is to do the will of God. But unfortunately, marami sa mga tao, and even among Christians, hindi nila alam kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay nila. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Mahirap pong malaman yung kalooban ng Diyos sa buhay ninyo. Mahirap niyong malaman yung kalooban ng Diyos para sa akin. Tayo lang ang pwedeng makadiscover niyan. And God is willing to reveal His will to us. Pero gusto ko pong tingnan po natin isa sa mga obvious na kalooban ng Panginoon sa atin. According to our text, in everything, give thanks. At ano yun? For this is the will of God. Ang pagpapasalamat po ay kalooban ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon dito na matutong magpasalamat sa Kanya. Ang sabi ng Ephesians 5:17, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Pagiging matalino, yung maunawaan mo kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Kung ang Diyos gusto niyang maunawaan natin yung kalooban niya sa atin, therefore, gusto rin niya na malaman mo muna yung kalooban niya sa buhay mo. Sapagkat hindi mo mauunawaan ang isang bagay hanggat hindi mo ito nalalaman. So bago natin maunawaan yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, we have to get to know the will of God in our life first. Malaman muna natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. There are two keys to understanding God's will. Number 1 is complete and total submission. Hanggat hindi natin naaabot yung level na yun, na ikaw ay handa na, committed ka na magpasakop sa Panginoon, 100%, parang sinasabi mong, Lord, kahit ano pa, yung kalooban mo sa buhay ko, willing akong sumunod. Pero hanggat hindi pa nare-reach yung level na yun, what is the sense na i-reveal ng Diyos yung kalooban niya sa'yo kung hindi ka naman willing sumunod? Wala. Di ba? Hanggang hindi natin nare-reach yung level na yon, na ready na tayong sumunod sa Panginoon, kahit ano pa yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin, willing tayo, then i-reveal ng Panginoon yung kalooban niya sa atin. Then number 2, hindi lamang yung complete and total submission, but doing what we already know to be His will. Yung ginagawa mo na yung mga obvious na kalooban ng Panginoon. Kasi kung hindi mo ginagawa ngayon yung mga obvious na kalooban ng Panginoon, it is an indication na yung specific na kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi mo rin gagawin. Kasi yung mga obvious na kalooban ng Panginoon, hindi mo ginagawa. Pag-attend ng church, obvious yan. It's only right na nasa church tayo. Yung paglilingkod sa Panginoon, kalooban ng Panginoon, sa ating lahat yan. Yung magbigay tayo ng mayroong katapatan sa Panginoon, kalooban din ng Panginoon yan. Yung hawakan natin ng malinis, yung testimony natin, yan ang kalooban ng Panginoon. Maging honest tayo sa lahat ng transaction at dealings natin, kalooban ng Panginoon yan. Ingatan natin ang sarili natin, kalooban ng Panginoon. Kung yung mga bagay na yan, hindi tayo nagiging tapat, hindi natin nagagawa, paano pa kung i-reveal ng Diyos yung specific niyang kalooban sa iyo? Kaya doon sa mga maliliit na mga bagay, kailangan maging tapat muna tayo. Kapag naging tapat na tayo doon sa mga obvious sa buhay natin na alam natin ito yung gusto ng Diyos, ito yung kalooban ng Panginoon, then it's about time i-reveal ng Panginoon sa iyo yung kalooban niya. Kapag pinag-uusapan kasi yung will of God, yung kalooban ng Panginoon, ang laging iniisip ng tao yung mapapangasawa nila eh. That's only a fraction of God's will. Lahat tayo gusto nating mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay natin sapagkat yung kalooban ng Diyos, yun yung pinaka-the best na pwedeng mangyari sa atin. But oftentimes, it's not happening. Why? Hindi natin nare-reach yung level na committed tayong magpasakop sa Kanya. Natatakot tayo eh. Paano kung yung kalooban ng Panginoon sa iyo ay magpastor?
Pero natatakot ka sa bigat ng responsibilidad ng pagpapastor. Kaya ayaw mong malaman yung kalooban ng Panginoon kasi natatakot ka eh. Paano kung kalooban ng Panginoon sa iyo ay maging pastor's wife? Natatakot ka sa bigat ng responsibilidad ng pastor's wife. Kaya ayokong malaman yung kalooban ng Panginoon sa akin. Yung mga may sakit, ayaw magpatingin sa doktor. Bakit? Kasi natatakot silang malaman. Yung sakit nila, kontento na sila na nakakahinga pa sila, nabubuhay sila, nakakain pa sila. Hihintay na lang nila na matitigok talaga sila. Natatakot silang malaman. Pero yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, it's the best thing that could ever happen in your life. Huwag tayong magtiis at magtiyaga na nadidiligan lamang tayo ng biyaya ng Panginoon. Or yung nakikisabit lamang tayo sa blessing ng iba. Mas maganda na yung blessing ng Diyos ay direktang dumaloy sa iyo. Yun ang kalooban ng Panginoon sa mga buhay natin. Pero hindi basta-basta ibibigay ng Panginoon sa iyo yan, iaabot niya ng walang laban. Kailangan sumunod muna tayo sa specific na kalooban ng Panginoon sa mga buhay natin. In our text, the will of God for us is to give Him thanks. Makikita natin doon, in everything, give thanks. We are commanded to give thanks. Merong utos dito, yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Alam nyo, isang bagay na dapat matutunan natin mga Kristiyano, yung maging habit natin yung nagpapasalamat. Kapag merong binigay sa iyo or merong nagawa on your benefit, learn to give thanks. Ako, nakasanayan ko na kapag nagbabayad ako sa cashier, at kapag binigay na yung sukli sa akin, lagi ako nagpapasalamat. Maraming salamat, kako ganun. It is a habit na kailangan nating matutunan na magpasalamat. At yung pagpapasalamat ay ini-expect ng Diyos sa ating lahat. Meron pong isang barko ang lumubog minsan at sumadsad po siya sa dalampasigan ng Lake Michigan. Merong isang estudyante ng Bible School na nakita niya yung isang babae nakahawak sa isang kapiraso ng kahoy. Michigan po ito, nagyayelo po yung dagat. Hinubad niya yung jacket niya at nilangoy niya yung malalaking mga alon para lang i-rescue yung babae na yon. Nung dinatnan niya yung babae, nakita niya ang dami pa palang nakalutang na mga tao. Pero hindi niya kayang buhatin lahat. Inuna niya yung babae yon. Safely, nadala niya sa pangpang. Lumangoy siya uli. Nag-rescue siya ng isa pa. Ang total na na-rescue niya, 17. 17 times siyang bumalik sa dagat. Doon sa pangatlo pa lamang na langoy niya, nakaramdam na siya ng hypothermia. Dahil nagyayelo yung tubig dagat, magyayelo yung mga liquid sa loob ng katawan mo. Hypothermia. Pagkatapos ng 17, bigla na lang bumagsak yung katawan niya. And from then on, bumagsak na yung kanyang kalusugan. Nagkasakit siya, hindi na siya naging normal. Yung preparation niya, na nag-aaral siya sa Bible School para maging missionary, hindi na niya nagawa. Nabuhay siya, nahiwalay siya sa society, hanggang sa eventually namatay siya. Nung malaman yung kanyang kamatayan, merong isang dyaryo ang naglathala ng isang article patungkol sa kanyang buhay. At binanggit dun sa article na yon, yung 17 na tao na kanyang niligtas kung bakit nagkasakit siya. But not one came to thank him. Wala ni isang bumalik para magpasalamat sa kanya. Even the Lord Jesus Christ is teaching us to be thankful. Nung pinagaling niya yung 10 ketongin, gumaling sila. Isa lang ang bumalik. Nasabi ng Panginoon, hindi ba't 10 kayo pinagaling ko? Nasaan yung 9? Hinahanap ng Diyos yung 9. Bakit? Sapagkat ini-expect ng Diyos na yung mga natulungan niya ay magpasalamat sa Kanya. So yung pagpapasalamat po ay ini-expect ng Diyos sa ating lahat. At yung pagpapasalamat is expressed to God. Ina-address natin sa Panginoon
Yung lahat ng pagpapasalamat natin. Ano pong ibig ko sabihin dito? Lahat po ng nangyayari sa buhay natin, lahat ng na-achieve natin, lahat ng nakakamit natin, lahat ng ini-enjoy natin sa buhay, galing lahat yan sa Diyos. Kagagawan yan lahat ng Panginoon. Bagamat minsan may mga tao na tutulong sa iyo. Magre-recommend sa trabaho, mapapasok ka sa trabaho, may pangangailangan ka, aabutan ka, magiging blessing sa iyo, pasasalamatan mo siya, but remember, ginamit siya ng Panginoon para matugunan ng pangangailangan mo, so eventually, ang Diyos pa rin ang dapat nating pasalamatan. Siya ang dapat nating pasalamatan sa lahat ng bagay sa buhay natin. Yung pagpapasalamat, dapat ine-express natin yan palagi sa Panginoon. Kahit anong panahon, anong sandali, anong klaseng tulong man yan, consider pa rin yan na blessing galing sa Panginoon. Ang Diyos kasi ang nagmamanipulate ng lahat na nasa environment natin para ma-fulfill ng Panginoon yung purpose niya sa atin. Ang sabi ni Charles Jefferson, gratitude is born in hearts that take time to count up past mercies. Yung pagpapasalamat ay naipapanganak po sa puso ng isang taong alam niya yung habag ng Diyos sa kanya. So let us learn to be truly grateful. Then hindi lamang po yung command for thankfulness, there is the condition for thankfulness. We must be thankful at all times. Yung pong Book of Psalms sa Old Testament, kung babasahin po natin to from chapter 1 hanggang chapter 150, ang palaging tema na mapapansin nyo dito ay yung pagpapasalamat sa Panginoon nung nagsulat. Pero majority ng Psalms were written during hard times. Sinulat po ang mga ito nung panahon na nag-i-struggle yung nagsulat. Madali kasing magpasalamat kapag maayos ang buhay. Pag maganda ang buhay, pag walang problema, okay lahat. Madaling magpasalamat sa Panginoon. Paano kapag mayroong pinagdadaan ng mabigat na problema? Lord, salamat po. Santambak po ang labahin namin. Lord, salamat po. 2 buwan na kaming di nakakabayad sa kuryente. Ang hirap magpasalamat kapag may pinagdadaan ka mabigat sa buhay, di ba? Complain ang natural na reaction natin. But the Bible is teaching us to be thankful at all times. Sa lahat ng pagkakataon. Yung nagsulat ng Psalms, binigyan niya tayo ng halimbawa dito na even in hard times, in difficult times, even in the moment of struggle, he says, thank the Lord. Pasalamatan pa rin natin ng Panginoon. Hindi po dapat limited lamang sa panahon ng kasaganaan yung pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kahit sa mga panahon na hirap tayo, learn to thank God. Pasalamatan pa rin po natin ang Panginoon. Meron pong isang article akong nabasa na napakaganda itong sabi niya. If you own just one Bible, sabi niya, you are abundantly blessed. 1/3 of the world does not have an access to even one. If you wake up this morning with good health, you are more blessed than the million who will not survive this week. If you experience danger of battle, loneliness, or imprisonment, you are ahead of 500 million people around the world. If you attend a church meeting without fear of harassment, you are more blessed than almost 3 billion people in the world. If you have food in your refrigerator, you are richer than 75% of this world. If you have money in your wallet, you are among the top 8% of the world's wealthy. If your parents are still married and alive, you are more blessed than more than 40% of the world. If you can read, you are blessed than over 2 billion people in the world that cannot read anything at all. Anong ibig sabihin nito?
Kapag santambak ang hugasin sa lababo, huwag kang mag-complain na walang marunong maghugas sa bahay nyo. Pasalamat ka sa Panginoon, meron kayong kinain. Amen? Pag gabundok yung labada, huwag kang mapagod kaagad sa kakatingin lang doon. Pasalamat kayo, may damit kayo. Maraming tao, walang damit. Kapag sirain yung sasakyan mo, huwag mong tingnan na lagi siyang nasisira. Importante, may sasakyan ka. Amen? Maging positive tayo sa taong ito at huwag tayong maging negative. Tingnan natin yung brighter side ng lahat ng bagay. Hindi puro complain na lang ng complain. Matuto tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kabutihan na ginawa niya at patuloy na gagawin sa buhay natin. Not only be thankful at all times, but in all things. Alam niyo, gusto ko yung sinabi ng Bible dito na hindi niya sinabing, for all things, give thanks. Kundi sabi niya, in all things, give thanks. Meron pong dalawang magkaibigan, hinabol po sila ng aso. Yung aso, mas mabilis tumakbo kaysa sa kanila. Ang sabi nung isa, mag-pray ka, aabutin na tayo ng aso. Hindi ako marunong manalangin, kahit anong panalangin. Aabutin na tayo. Isa lang alam kong panalangin. Yung tinuro ng nanay ko kapag kumakain, o sige, pwede na yun. Ang sabi niya, Lord, maraming salamat po sa tatanggapin namin ngayon. Na kahit kaagatin na sila ng aso, natuto pa rin siya magpasalamat. So yung mga worst case scenario na mga nangyayari sa ating buhay, oftentimes those are God's blessing in disguise. Nakikita mo lang kasi yung present eh. Yung dilubyo na ibibigay sa iyo nung present na trahedya. Pero oftentimes, those tragedy are God's blessings in disguise. Let me give you an example. Nung induction ni Pastor Buddy Ambrosio sa La Paz, kinwento niya yung napakagandang testimony niya. Yung kamag-anak nung kanyang misis si Ate LV, nagkaroon ng malubhang sakit na ospital. Kailangan ng pera. Manghihiram sa kanya. Pastor Buddy, being a wise person, hindi yan magpapahiram ng walang collateral. So, meron silang lupa na pwede nilang ibenta, pero yung lupa walang kwenta. Walang tumutubo sa lupa na yun, hindi pwedeng sakahin. Puro bato, buhangin. O kesa wala, kinuha na niya, binili niya yung lupang yun. Ngayon, kinukutsa siya ng mga kamag-anak, mulalay body. Alayin kwenta tanggabon na sa Celine. Naintindihan nyo? Maganda kasi sabihin sa Kapampangan yun eh. Alang kwenta yung lupang yun. Walang tutubo doon. Paano nyo sasakahin yun? So ilang taon yun? Kinukutsa siya, pinagkukwentuhan siya. Pero dumating yung panahon, gagawin yung tiplex, tatamaan yung lupang binili niya. Maliban sa tatamaan yung lupang binili niya, meron pang isang ektarya doon na santambak yung mga bato at buhangin. Ang sabi ng contractor sa Tiplex, kailangan po namin itong ganitong klase ng lupa na pantambak. Babayaran po namin kayo 400 pesos kada truck. Why si Pastor Buddy? Hindi, magsara tayo sa 500, mahirap magkwenta ng gansal-gansal eh. 500. Pumayag siya. Kada araw, 30 na truck na lupa ang sinasalok nila doon. Multiply nyo yun, 500 times 30. Isang araw yun ha. 3 buwan po silang naghahakot. Magkano yun? Ang daming pera. Sabi niya, ngayon nyo sabihing mulala ako. Blessing in disguise. Yung paghihirap mo ngayon, it's not to hurt you. God wants you to grow. Preparing you for greater things in life. So, matuto tayong magpasalamat sa Panginoon in all things. Pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Kilala po natin si Fanny Crosby. Alam niyo ba si Fanny Crosby, he was not born blind. Hindi siya pinanganak na bulag pala.
nung pinanganak siya, nag-develop siya ng minor problem sa kanyang mata na pwedeng gamutin. Pero yung doktor na nanggamot sa kanya, he was too careless na instead na gumaling yung mata niya, lumala to the point na nabulag siya. Nabulag siya. At yung doktor, hindi niya matanggap yung kanyang nagawa. Umalis siya at lumipat ng lugar. Full of remorse. Si Fanny Crosby, as she grew up, ang sabi niya, if I could meet him now, I will thank him over and over again. Because Fanny Crosby, because of his blindness, he was able to write 8,000 gospel songs. Kung hindi siya nabulag, baka hindi siya nakapagsulat ng mga awit na yon. Pero sabi niya, I will thank him over and over again. He was able to thank God in all things. So pasalamatan po natin ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Ano yung pwedeng magudyok sa atin para pasalamatan natin ng Panginoon? The cause for thankfulness. God's work in us. Yung mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Alam nyo, hindi umihinto ang Diyos na gumawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung wala ka mang makita na pwede mong pasalamatan ang Diyos, yung niligtas ka niya is enough reason to thank Him. Paano, Pastor, kung mula nung naligtas ako hanggang ngayon, wala na akong naranasan, kundi bigat ng problema, hindi na natapos. Pasasalamatan ko pa rin ba ang Panginoon? Palalain na natin. Sabihin natin na, habang buhay, puro problema na lang. Hindi ka nakaranas ng kaginhawaan. Anong edad ka naligtas? 20 years old. Anong edad ka mamatay? 80 years old. 60 years kang nag-suffer. Pero yung mapunta ka sa langit, gano'n ka katagal mag-stay sa langit? Forever. Di ba? Yung 60 years dito is nothing in comparison to eternity. Pero wala akong nakitang Kristiyano na nag-suffer habang buhay niya. Pag nagtatapat ka sa Panginoon, God will continue to take care of us. Kaya hindi po tayo mauubusan ng mga bagay na ipapasalamat natin sa Panginoon. Dahil patuloy na gumagawa ang Diyos sa mga buhay natin. Learn to thank God. Pasalamatan po natin. At paano natin i-express yung gratitude natin sa Panginoon? Let me give you a few suggestion. Be grateful in our giving. Di ba kapag na-appreciate mo isang tao na nakatulong sa'yo, lagi mo siyang naaalala. Birthday niya, rereguluhan mo siya, chat-chat mo siya, tatawagan mo siya. Pag mayroong okasyon, naalala mo siya. Ngayon, ang Panginoon, napakadakila ng ginawa niya sa atin. We can show our gratitude by giving back to Him. And we made sure, kapag nagbigay tayo, gusto natin, well-represented yung laki ng pasasalamat natin dun sa ibibigay natin sa Kanya. Ito, naalala ko lang. Yung mga nanay ninyo na nagluwal sa inyo, are you grateful to them? Paano nyong ini-express yung pasasalamat nyo sa kanila? Ma, maraming salamat, pinanganak mo ko sa mundong ito. Ganun ba? Ako, hindi ako makukontento na sinabi ko lang na salamat. I will do something more. When God bless you, remember those who gave birth to you. Maramdaman nila yung pagpapasalamat nyo sa kanila. Amen? Another thing, yung ginamit ng Diyos para makakilala kayo sa Panginoon. Do you still remember them? When God blesses you, naalala nyo ba sila? Na maramdaman nilang na-appreciate nyo sila. Kung wala man sila dito, nasan man sila, learn to be grateful to them. Yan ang kalooban ng Panginoon sa atin. Ang magpasalamat sa lahat ng kabutihan na tinanggap natin. Be grateful in our service. Kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon, isipin natin, yung ginagawa natin ay paraan natin para maipadama natin yung pasasalamat natin sa Panginoon. So, always give your best pag nagsaserve ka sa Panginoon. Don't treat it as an obligation. Minsan, mabigat sa kalooban mo kapag alam mong kailangan mong gawin kasi obligasyon mo.
Pero kapag alam mong ito yung paraan mo para pasalamatan ng Panginoon, then might as well love it and give your best. Kasi dito mo pinapasalamatan ang Diyos. Be grateful in our worship. Pag nag-worship tayo sa Panginoon, bahagi ng ating pagsamba sa Kanya ay yung ating pasasalamat sa Kanyang kadakilaan sa ating buhay. Paano natin gagawin yon? You come early. Huwag tayong darating na late kasi wala ka ng time na makipag-fellowship, makipag-beso-beso. Yung enjoy mo yung fellowship ng kapwa mananampalataya, upo ka na lamang yan. Tapos after ng service, mauuna ka pang aalis. Hindi mo na-enjoy yung fellowship. Merong kulang. Learn to be grateful even in our worship. Then you come prepared. Yung puso natin, naka-prepare. Hindi yung nag-away muna kayo mag-asawa sa bahay bago kayo pumunta sa church. Pagdating dito, ngiti-ngiti. Pagdating sa bahay, uwi, itutuloy niyo yung away niyo. Ano yun? God knows our hearts. Kailangan prepare yung puso natin when we come for worship. Kasi ito yung isa sa mga paraan natin para pasalamatan ang Panginoon. Be grateful even in our suffering. Sa paghihirap natin. Alam nyo, gaano man katindi yung suffering natin ngayon, it is nothing in comparison sa suffering na pinagdaanan ng ating Panginoon para sa atin. He gave His life for us. Tiniis niya lahat ng hirap para sa atin. Pagkatapos ikaw, sasakit lang ang ulo mo, matay na ako. Para ka nang mamamatay. Tandaan nyo, pag nagsasuffer tayo, God is only doing the process of your maturity. Pinaparamdam ng Diyos sa iyo, patikim kung anong sakit ang naranasan ni Kristo para sa iyo. Then kapag tayo ang naghirap, Lord, it's all right. You suffered worse than this. I will remain faithful. Yun yung pasasalamat natin sa Panginoon. Then be grateful even in our testimony. Sa mga patotoo natin, i-uphold natin yung ating mga patotoo. Minsan kahit walang nakakakita, that is the best time to demonstrate how faithful we are as children of God. Na ang Diyos lang nakakita sa atin. Minsan kasi kapag may mga nakakakita sa atin, parang talagang pagbubutihan natin, yung best behavior mo, ipapakita mo. Paano pag wala nang nakakita sa iyo? Do you display your best behavior? Nakikita pa rin naman tayo ng Panginoon. Sa ganung paraan, ipakita natin ang ating mga pasasalamat sa Panginoong Diyos. Amen?